Oras o diyat, ganap ng alas 4:12 ng tanghali. Alas 4:12 ng hapon. Ayun. At welcome sa inyong palatuntunan ang break time. Ngayon pong araw ng Biyernes, ika-6 po tayo sa buwan ng Hunyo. Sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Miss Thea Pecho Corpus, ako po si Jackie Resho. Narito ang ating headlines. Dami ng mga walang trabaho sa bansa, umakyat ng 2 milyon noong Abril. Dole, mag-aalok ng halos 72,000 na trabaho sa June 12 Independence Day. LPA sa silangan ng bansa, pumasok na sa PAR, posibleng mabuo bilang unang bagyo sa 2025. Brigada Eskwela aarangkada na sa susunod na linggo. Oil price increase nagbabadya sa susunod na linggo. Taas sa diesel, maaaring pumalo ng halos piso bawat litro. Mahigit 1 billion pesos na halaga ng shabu lumutang sa karagatan ng Pangasinan. Pagbasa ng sakda laban kay dating Congressman Teves sa Degamo case, itinakda sa susunod na linggo. Police Brigadier General Jean Fajardo napipintong umupo bilang bagong CIDG Director. 3 opisyal ng immigration iniimbestigahan dahil sa tangkang pagtakas ng 4 na overstaying Chinese. At ama hinampas ng tubo ng anak na babae patay sa Iloilo. Yan ang ating headlines at narito na ang detalye ng iba pang balita. Muli, magandang hapon na Pilipinas. Lumobo pa sa mahigit 2 milyon ang dami ng mga Pinoy na walang trabaho noong buwan ng Abril. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang nabanggit na bilang ay mataas ng halos 23,000 mula sa 2.04 milyon na jobless noong April 2024. Batay sa datos mula sa 1.93 milyon noong Marso, tumaas sa 2.06 milyon ang bilang ng mga tambay o walang trabaho noong Abril ng kasalukuyang taon. Paliwanag ni National Statistician na Claire Mapa, tumaas ang labor force participation kung kaya't lalo naging maigpit ang kompetisyon sa trabaho. Sa kabila nito, natagdagan naman ang mga natanggap sa trabaho o employed persons mula 48.02 million noong March 2025 ay naging 48.67 million noong buwan ng Abril. Samantala, umangat din ang underemployment rate sa 7.09 million mula sa dating 6.44 million noong March 2025 at 7.04 million noong April 2024. Samantala, magandang balita naman para sa mga naghahanap ng trabaho. Ito ay dahil mag-aalok ang Department of Labor ng halos 72,000 na trabaho sa gagawing nationwide job fair sa Independence Day sa June 12. Ayon sa DOLE, hindi bababa sa 800 employers mula sa industriya ng manufacturing, retail, BPO, insurance at iba pa ang lalahok sa aktibidad. Kabilang sa job vacancies ang production operators, sales clerk, call center agents, service crews at microfinance officers. Sinabi ni DOLE Bureau of Local Employment Head Assistant Secretary Patrick Patriwirawan Jr. na ang mga aplikante ay maaaring bumisita sa online job matching portal na PhilJobs. Matatagpuan sa nabanggit na online page ang iba pang trabaho na iaalok sa nationwide job fairs sa June 12. Tumataas lamang ang trabaho o gawain ng mga manggagawa, ngunit ang sahod ay kakarampot pa rin. Sa panayam ng DZRH kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, sinabi nito na tumataas ang productivity ng mga manggagawa at kung hindi ito napupunta sa kanila bilang dagdag sa sahod, binubulsa ito ng mga negosyante bilang dagdag na tubo.
Ayon kay Africa, nararapat lamang na ibigay sa mga manggagawa ang 200 pisong taas sahod dahil maliit na bahagi lamang ito sa kita ng mga negosyante. Tumataas ang productivity ng manggagawa. Pero kung hindi yan nabubulsa ng manggagawa bilang mas dagdag na sahod, ibig sabihin, binubulsa yan ng negosyante bilang dagdag tubo. Kaya maraming hindi lang naipon na tubo itong mga nakarang dekada. Pati sa mga nakarang taon, maraming tubo yung mga negosyante. At hinihingi lamang ngayon sa 200 pesos, maliit na bahagi ng tubo na yan, ibigay naman sa manggagawa para naman makasabay sila sa krisis ngayon. Sa kaugnay na balita, walang saysayang ibinibidang pagbagal ng inflation sa Pilipinas dahil sa kakarampot na sahod ng mga Pilipino na hindi akma para magkaroon ng disenteng pamumuhay ang isang pamilya. Sa panayam ng DZRH News kay Sunny Africa, ang Executive Director ng Ibon Foundation, sinabi nito na hindi sapat ang iminungkahing 200 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa. Dahil anya sa kanilang computation ay 1,225 pesos ang kinakailangan para sa tinatawag na living minimum wage sa isang pamilyang mayroong 5 miyembro. Medyo malayo pa. Ang computation namin ay 1,225 pesos ang kailangan ng isang pamilya ng 5. Pero ganun pa man, of course, yung 200, yun yung pinaka-maximum ngayon na nakasalang sa sa Kongreso, or yung 100 na pinakamaliit, actually walang pinakamalaking. Kung ipatupad yan, pinakamalaking wage hike na yan sa nakarang 3 kalahating dekada. Kaya sasapat ba siya? Hindi talaga. Kulang pa rin kasi nga kung sa 1,225 ang kinakailangan, on average, kailangan more than 700 pesos sana yung ipapato na dagdag na sahod. Samantala, naniniwala si Africa na bumaba ang inflation hindi dahil sa government efforts kundi sa paglakas ng piso dahil sa taripang ipinatupad ni US President Donald Trump na nagpababa ng halaga ng dolyar. Naritong muli si Executive Director Sunny Africa. Ang pinaka nagpababa ng inflation, hindi naman sa ginawa ng gobyerno Bumababa ang inflation rate dahil naglakas yung piso. Ngayon, lumakas yung piso, hindi dahil lumakas ang ekonomiya natin. Lumakas ang piso dahil bumagsak ang dolyar dahil sa pinagagawa ni Pangulong Trump. Alam mo, Jackie, yung binanggit niya sukatan kanina, para makapamuhay ng disente ang isang pamilya na may 5 miyembro. Biruin mo, 5 miyembro yun, ha? Oo. Paano kung Higit pa sa 5. Higit pa sa 5 ang anak. Hindi ba? At ang worst case scenario, ang karaniwan na may mataas na bilang ng miyembro ng pamilya ay yung mga nasa depressed area. Hindi ba? Oo, lakay Yun nga Tas ito, ang kanilang pagtaya, higit sa 1,000 ang kinakailangan na dagdag. So, kung ikukumpara mo yung 1,000 dito sa panukala nating 200 pesos, parang ang layo. Talagang kulang na kulang, lalo kung malaki ang pamilya mo. At ikaw lang ang nagtatrabaho. Hindi ba? Kaso naman, sa isang banda, ang problema naman, doon sa iba nating kababayan, alam na nila na mahirap ang buhay, Sus Maria Josep, sila pa yung maraming anak. At nagbabalak pang dagdagan ang kanilang anak. Naku po, kaya nga medyo itong usapin nga ng sahod, lakay, marami talaga siyang nailalabas na mga problema na nakikita natin sa ating lipunan. Ayan case-to-case basis talaga. Kahit pa sabihin mo na itaas ng 200 piso ang arawang sahod. Kung ang bilang naman ng iyong anak ay nasa 7 o nasa 8, kahit pa sabihin natin na 5 na lang, napakahirap itawid ang isang araw. Yun lang yung pagkain nyo sa araw-araw. Paano kung yung mga anak mo nag-aaral? Nasa kolehiyo? Magkano ang baon yan? Hindi ba? Tapos nangungupahan ka. Magkano ang bayad sa kuryente? Bayad sa tubig? Hindi naman po pwede na kakain lang kayo ng isang beses sa isang araw. Di ba? Ay, nako. Ang oras natin, meron tayong 21 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Ito pa, bad news sa mga motorista. Lagi na lang tayong bad news. Nakaamba ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Kailan ba tayo huli nakatikim ng rollback? Medyo matagal-tagal na lakay. Ayon sa pagtaya ng Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, 15 sentimos hanggang 60 sentimos
ang taas presyo sa bawat litro ng gasolina at 50 pesos naman hanggang 70 sentimos o halos piso ang maaaring itaas sa kada litro ng diesel. Habang posible din tumaas ng 25 sentimos hanggang 40 sentimos ang kada litro ng kerosene. Ang taas presyo ay bunsod ng patuloy na geopolitical tension sa pagitan ng Russia at Ukraine, gayon din ang kasalukuyang negosasyon ng nuclear deal sa pagitan ng Amerika at Iran. Idagdag pa natin yung babala o yung forecast ng Meralco na ngayong buwan ng Hunyo ay maaring tumaas ang kanilang singil. Kaya yung taas sahod no lakay, mapupunta lang sa... Hindi pa nga napapagpasyahan yung taas sahod kabi-kabilang taas na ang kinakaharap ng mga consumer. Ito nga yung sinasabi na lakay na itong sahod natin dumadaan lang sa ating palad. Ngayon baka mamaya makaisip ng hirit ng taas pamasahe ang mga pampublikong sasakyan. Dahil tataas na naman ang ating produktong petrolyo. Naku po. Ngayon, ang apprehension naman ng mga employer, pagka itinaas nyo yan ng hanggang sa 200 piso ang arawang sahod ng minimum, ang babala naman nila, baka naman maraming kumpanya ang hindi makatugon. And therefore, baka mapilitan na magsara. At kung ganyan ang mangyayari, magkakaroon tayo ng layoff. Yan naman ang panakot ng mga employer. Pero naman, sa isang banda naman, paano yan? Ipapako na lang natin sa kasalukuyang halaga ang minimum wage. Hindi ba? Siguro mas mainam mag-meet halfway tayo. Halimbawa, kung hindi kaya ng mga employer ng 200 piso, baka naman po pwede tayo 150. Baka naman kung hindi pa rin kaya ng 150, baba pa natin hanggang 125 pesos a day. At least gumagalaw ang sahod ng mga manggagawa. Kahit pa paano, tumataas pa rin. Oo. Samantala naman, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw ang Low Pressure Area o LPA na binabantayan ng Pag-asa. Huling namataan ito na may layong 340 kilometers sa east-northeast ng Catanduanes ngayong alas 3 ng hapon. Ayon sa Weather Bureau, hindi gaanong mataas ang tsansa na maging bagyo ito sa susunod na 24 na oras. At kung yan ay magiging isang bagyo, yan ay papangalanan na Auring. Ayan, ang unang bagyo sa bansa ngayong 2025. Samantala, aabot naman sa 3 milyong family food packs ang nakanda sa 938 warehouses ng Department of Social Welfare and Development sa buong bansa. Ito ay bilang paghahanda ng DSWD sa mga papasok na bagyo kasabay ng pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, sisiguraduhin patuloy ang pagdagdag ng mga relief assistance sa mga reyong madalas na tinatamaan ng mga malalakas na bagyo. Ito ang tugon ng DSWD sa atas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at agarang intervention ng gobyerno sa panahon ng bagyo at iba pang kalamidad. Samantala, aarangkada na ang Brigada Eskwela sa mga pampublikong paaralan sa bansa sa susunod na linggo. Isang linggo bago ang pagbubukas ng school year 2025-2026, nananawagan ng Department of Education sa mga partner at volunteer mula sa lahat ng sektor na aktibong makilahok sa Brigada Eskwela. Hinikayat ng DepEd ang pagdodonate ng mga learning materials, school furniture at equipment, pagkain, health at hygiene kits at iba pang mahahalagang supplies para sa mga mag-aaral at guro. Inaanyayahan din ang mga volunteers na tumulong sa construction ng silid-aralan, paglilinis, pagkukumpuni at iba pang environmental projects. Base sa anunsyo ng iba't ibang paaralan, aarangkada ang Brigada Eskwela mula June 9 hanggang June 13, habang June 16 naman ang opisyal na pagbabalik eskwela. Sa ibang balita naman, opisyal nang naiproklama ng COMELEC ang bagong henerasyon party list. Makalipas ng ilang linggo mula nang ibasura ang disqualification case laban sa naturang grupo.
Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, pinili ng BH Party List na wag na magsagawa ng proclamation ceremony. Sa litrato na ibinahagi ni COMELEC Chairman Garcia, makikitang inisyuan na ng COMELEC and Bank ng Certificate of Proclamation ang BH Party List at ang nominee nito na si Roberto Nazal Jr. Sa isang mensahe, sinabi naman ni Representative Bernadette Pereira B ng naturang party list na hindi sila nag-alinlangan na maipoproklama pa at tinawag ang inihaing kaso laban sa kanila na harassment para ipagpaliban ng kanilang proklamasyon. Dagdag pa ni Herrera, sila ay nagagalak sa naging resulta ng desisyon ng COMELEC sa inirap na protesta laban sa kanilang grupo. Una nang ibinasura ng COMELEC First Division ang DQ petition matapos mabigong personal na inihain ng petitioner sa BH Party List ang kopya ng kanilang reklamo. Samantala, nagsumiti na ang 8 kandidatong senador, 3 political parties at 11 party list groups ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE as of 7 p.m. kahapon. Nangunguna sa listahan si Attorney Victor Rodriguez na sinundan nina Norberto Gonzales, Willie Ong, Franz Castro, Vicente Soto III, Angelo De Ablana, Ronald Jerome Adonis at Philip Salvador. Naghain na rin ng SOSE ang mga political parties na ang katipunan para sa pag-angat at pagyabong ng bayan o AKAY, Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas o PDSP at Bigkis Pinoy Movement. Kabilang naman sa party list groups na nagsumite ng SOSE ang Abono Party List, API Party List, One Pacman, Manila Teachers, Angat Party List, ACT Teachers, Nanay Party List, Buhay Party List, Kabayan Party List, Akay ni Sol at Bida Katagumpay Party List. Muling nagpaalala ang Commission on Elections na hanggang June 11 lamang maaaring magsumite ng SOSE at hindi na ito palalawigin pa, ayon kay Chairman George Erwin Garcia. Itinakda na sa June 10 ang arraignment o pagbasa ng demanda laban kay dating Congressman Arnie Teves Jr. para sa kanyang kinakarap na kaso ng pagpatay kay dating Governor Roel De Gamo at sa ilang iba pa. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, gaganapin ang pagbasa ng sakdal bandang 2:00 ng hapon sa pamamagitan ng video conference hearing o via Zoom. Ito na ay kalawang arraignment ni Teves sa magkakaiwalay na kaso na kanyang kinakaharap. Kahapon binasa na rin siya ng sakdal sa Manila Regional Trial Court Branch 12 para sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Mismong hukom ang nagpasok ng not guilty plea para ang tumangging umamin si Teves at higit ang kanyang karapatan na manahimik. Sa ngayon, nananatili sa detention facility ng NBI ang dating mambabatas at hindi pa ipinatutupad ang commitment order mula sa hukuman na siya ay ilipat sa Manila City Jail mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Sa iba pang balita, nagpalabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa may-ari ng SUV na nagtakip ng kanyang plaka habang bumabiyahe sa pampublikong kalsada. Ayon sa LTO, malinaw na layon nitong iwasan ang huli sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Paliwanag ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, binibigyan ng hanggang June 10 ang may-ari ng sasakyan para magsumite ng paliwanag kung bakit hindi siya dapat pagmultahin o ikonsiderang improper person to operate a motor vehicle alinsunod sa Section 27 ng RA 4136. Dagdag pa ni Mendoza, ang hakbang na ito ay bilang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking may disiplina at kaligtasan sa mga lansangan. Marami pa tayong balita. Oras muna natin sa udyat, 4:31 ng hapon. Sa inyong programa ang Break Time, ngayon pong araw ng Miyerkules. Biyernes na lakay, Biyernes. Biyernes. Thank God it's Friday. Yes, ika-6 sa buwan ng Hunyo. Maulang hapon actually dito sa Metro Manila.
Makulim, bahagyang tumila na pero makulimlim pa rin lakay. At syempre, pagkahupa ng ulan, alam mo na kung ano ang kasunod. Baha. Naku Pambihira. Oo. Parang wala pa atang isang oras yun. Oo nga. Ay partida, wala pa tayong wala pa tayo doon Wala sa pang bagyo, panahon ng lakay. bagyo. Ha? Naku po. And yet, dito sa ilang bahagi ng Metro Ayan Manila, o. Ay, naku. lalo na sa sa siyudad Espanya. ng Maynila. Ayan, yan ho, sa bahagi ng partikular Espanya. sa Espanya, Maynila. Nako, pambihira Hanggang tuhod na lakay. Oo, ang kaya baha. Naku po. pinapayuhan po natin yung mga motorista na wag munang dumaan dyan sa area ng Espanya sapagkat mataas na po ang tubig baha. Ayan. Kaugnay nga niya na lakay dyan sa mga baha. Alamin Tinitingnan natin. ko yung video na ipinadala ni paring Jerry Baha eh. Naku po. Halos lagpas na sa may sa may gulong ng sasakyan. Tama Oo, ba ako lakay. paring Ayan, Jerry? Hanggang Ha? tuhod na halos lakay. Ay, nako. Sige, malaman natin sa MMDA kung ano-ano pang lugar dito sa Metro Manila ang binaha matapos ang pagbuhos ng ulan. Nasa linya ng ating komunikasyon si Tess Ignacio ng MMDA. Magandang hapon po. Ma'am, kamusta po ang Metro Manila matapos na bumagsak ang malakas na ulan? Yes, magandang hapon po. Katulad po ng nabanggit ninyo kanina dito sa may Espanya. Oo. No? Kanina po may pinapunta kami dyan na enforcer natin dahil nga meron po nga kami na-receive dito na tawag sa may 136. At yung nga po, ang advice kanina meron na dito sa may Lacson pero hindi pa po ganun kataas ng tulad na nabanggit ninyo ngayon na hanggang tuhod. Siguro po dahil sa kasalukuyan palang bumubuhos yung ulan nung pinapunta namin, yung monitoring namin dun sa lugar. Pero ganun pa man po, may flood control na po na nakaantabay dyan para po makita yung mga inlet. At baka po sigurado po kasi yung mga ganitong tag-ulan, yung mga basura po na natatapon natin accidentally, yun yung mga bumabara dyan sa mga inlet. Dito kaya po hindi sa nagtutuloy ang tubig. Dito po sa video na ipinadala ng kasama naming si Jerry Baha, makikita rin yung mga bata na nagtatampisaw. Naliligo na po. Ang taas ng tubig halos malapit na sa bewang ng mga bata Lampas tuhod na po. Advice nga po yan ng flood control namin at habang kausap ko po kayo ngayon, pinapakita nga po ng flood control namin na may kataasan na nga po ang tubig dyan sa may Blooming Street area. Pero dito naman po kasi wala po kasi tayong camera na talagang nakatalaga dyan sa may area ng Manila. May mga lugar lang po kasi may mga camera po kasi ang local government natin dyan. Pero ganun pa man po, ang EDSA natin, namomonitor po namin dito sa may ilalim ng Shaw Tunnel. Meron po kami nakikita ngayon na, pero passable naman po siya. Nakikita po namin medyo iniiwasan ng mga motor, pero nadadaanan ng kotse. So, ibig sabihin, hindi pa ganun kalalim. Kataas ang At tubig andun na baha. rin po yung flood control. Andun na rin po yung flood control natin para po anuhan ng pump, yung tubig. What about sa area ng Kamanaba? Maraming mababang lugar dyan. Miss Tess. Ang Kamanaba area po kasi, sir, talaga pong bahain yan lugar na yan. Kahit po walang bagyo, high tide lang po, bumabaha na yan. Pero wala pa naman pong report kaming na-receive na mataas ang tubig. Katulad po dito sa may Araneta na sinasabi. Ayan, dyan sa area ng Quezon City. Opo, ang Araneta po, nakipag-coordinate na po kami sa Quezon City. Wala pa rin daw pong report sa kanila dyan sa may Talayan area kung may tubig na po. Wala pa rin daw pong report sa kanila. Ang nakikita po namin dito sa camera namin dito is itong Araneta na pero hindi naman po ganun kataas yung tubig. Meron po tubig dito sa may Irod Araneta, pero passable naman po sa lahat ng klase ng sasakyan. So, ibig sabihin, hindi pa ho ganun kataas ang baha. At dahil po tumaas ang or may flooded areas po tayo,
sa ilang bahagi ng Metro Manila. Kamusta po ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan? Sa ngayon naman po sir, dahil po sa holiday, hindi po ganun Kabigat. apektado. Oo. No? Hindi ganun kabigat, lalong-lalo na Friday. Usually pag Friday talagang hindi na po gumagalaw ang EDSA natin. Pero ngayon po, maganda ang takbo. Yung nga lang, medyo pagdating dito sa may approach ng show, medyo may kabagalan po dahil nga po doon sa may tubig na nabanggit ko kanina. Pero after po niyan, may kaluwagan na po naman ang daloy ng mga sasakyan. Yun po sir, may kabagalan lamang pong buli pagdating dito sa may approach ng Trinoma hanggang makarating dyan sa may SM North. Pero after ng SM North, may kaluwagan na po muli. Usually yung mga nakikita po namin dito sa sa CCTV natin, ang medyo may kabagalan pagdating dito sa mga mall area eh. Pero after ng loading bay ng mall, maluwag na po sila. Hindi na po ganun. Manageable naman na po yung takbo. Sige po. Maraming po salamat, Miss Tess Ignacio ng MMDA. So, ayan, pinapayuhan pa rin natin yung mga motorista natin na baka kayo ay magagawin dyan sa area ng Espanya, dyan sa may Lacson Avenue na yan. Kahit pa paano, humanap na po kayo ng ibang alternatibong ruta sapagkat may kataasan na po ang tubig baha sa lugar na yan. Pero paglilinaw lang din Lakay na ang ating MMDA may mga ipinadala na ang tauhan para maisaayos at ma-monitor huyang mga baha. At base na rin ho sa report ni Ms. Tess Ignacio kanina na lahat naman ho ay passable. At mas maayos ang daloy ng trapiko dahil nga ho holiday. Nabuti na lang, holiday. What kung ordinaryong araw? Paano pa at ano paiya ka na naman. Paano kaya kung naging ano pa to, swell day na po? Sigurado. Matindi ang daloy ng trapiko. Ingat-ingat po. At doon sa mga kababayan natin na naiipit sa trapiko dahil nga rito sa biglang pag-boost ng ulan dito sa Metro Manila, magbaon po tayo ng maraming pasensya. Meron tayong 15 minutos bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Sige, tawagin mo na yung... alamin natin yung... Eto, hindi na init, dikit. Kasi tag-ulan na Ano dapat? Init sa tag-ulan. Pero bago yan Lakay, bago tayo magbigay ng papremyo, unahin muna natin itong report ni Noche Kakas dahil itong sunog doon sa may Valenzuela, nakataas pa rin ho sa ikatlong alarma. At malaman na rin natin ang sitwasyon doon matapos bumusang ang malakas na ulan. Noche Kakas sa detalye. Mr. Noche. Romel at Jackie, may mga narinig pa rin tayong sunod-sunod na pagsabog itong mula sa itong isang warehouse na kung saan ay tambak yung mga maliliit na tangke ng LPG. Nakapako pa rin sa ikatlong alarma itong sunog na sumiklab ito sa lugar sa may Templanza Street, Barangay Marula sa lungsod ng Valenzuela. At may mga residential area din Romel at Jackie na nasunog. Ngunit hindi pa maistima kung itang yung pagsabog. Sunod-sunod pa rin kaya lumayo na kami dito sa may bandang itong warehouse dahil ay delikado pa rin itong lugar kung saan ay may marami ang nakatambak. Actually, sabi nga ni Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela City, kadi-deliver lang ng mga maliliit na tangke ng LPG itong naturang bodega, kaya yun ang dahilan kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin at sinisika pa rin na kontrolado na ba yan Noche? Kontrolado na yan? Hindi pa. Third alarm pa rin Lakay. Third alarm. At yung isang bahay dito tapat ng warehouse,
ay pinaalis kami dito. Ayan, yung pagsabog, nakakagulat dahil sobrang lakas. At yung bahay dito, yung salamin ay siguro sa impact ng mga sumasabog Nagtalsikan. ay kinordon itong bahay kasi nag-crack naglaglagan yung mga salamin dito sa second floor tapat nitong warehouse. Kaya yung ilang mga fire truck ay nandito din, naka-apekto din sa daloy ng traffic, yung Harbor Link papuntang Espanya. Noche, Dahil dito ang usok sa ay sumambulat dito sa may Harbor Link area, sa may Skyway. Noche, Yes, dito sa Jackie. sunog, may detalye na ba kung ilang bahay? Kasi ang nasusunog, Yan. hindi ba, ang pinaka nasusunog ay yung warehouse. At itong may mga nadamay ng bahay. Meron na ba kung ilan yung bahay na nadamay dito? Wala pang hindi pa mapasok tong lugar dahil yung direksyon ng hangin pabago-bago biglang sumasambulat doon sa mga firemen natin na nagbubuga ng tubig. Nagkaroon din ng problema itong mga fire truck, mga firemen, mga bombero na nandito sa may itaas, sa may Skyway, itong Harbor Link dahil yung direksyon nga ng hangin ay bigla ding sumasambulat sa kanila pabago-bago. Yung Di ba nakatulong ang malakas na boost ng ulan dyan kanina, Noche? nakatulong rin pero Oo. bahagya lang dahil yung laman kasi nitong nasusunog na warehouse ay may mga samot-saring mga hard materials tulad ng at yung ilang madaling masunog tulad ng foam, may mga plastic at ang naging problema lang dito yung LPG, Aha. yung light So, ano ang, gas tank. Ano ang nakikita Dahil- mo dyan, Noche? May apoy pa ba o usok na lang? Malakas pa ba ang pa din apoy? yung usok. Yung usok ang maitim na usok pa rin ang Pero apoy, nakikita wala ka na natin. halos nakikita ng apoy. Walang sa fire scene sa aking kinalalagyan, hindi ko matatanaw yung apoy, pero natatakpan kasi nitong meron pa rin mga pakonte-konte, pero yung ito yung combustible materials kasi, Romel, Jackie, tulad ng plastic at ilan pang mga naka-imbak dito. Yun ang hirap na Okay. na apulahin dahil lalo lang lalakas yung usok kapag binugahan ng apoy. Okay. Pero so far wala pa rin hindi pa rin kontrolado at patuloy pa rin. Yung binabanggit kanina yung malakas na ulan, yung dito sa may bahagi nitong barangay Marulasa ay may mga pagbaha na rin at nasa gutter deep na yung mga baha. At patuloy na sinisikap nag-iikot ngayon si Mayor Wes Gatchalian para matiyak niya yung kaligtasan ng kanyang mga constituent. Okay. Arit sa 27 na Chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Dito naman sa bahagi ng Caloocan, alamin nga natin kung nagdulot din ng pagbaha itong malakas na pag-ulan. Ang detalye ay magmumula kay RH23 Edwin Duque. Edwin? Miss Jackie, Kuya Romel, dahil doon sa lakas na buhos ng ulan na halos may git kalating oras yung walang tigil dahil yung itim ng kalangitan kanina nung bumuhos yun yung napakabilis para bahain itong ilang bahagi ng Grace Park. Isa sa mga halos binaha itong kaban ng Serrano Avenue mula doon sa may 9th Avenue hanggang 12th Avenue. Yan ay yan ang malalim kanina at ibang lugar itong 14th Street patungo ng City Hall ng Caloocan. Pero dahil doon sa lakas ng ulan ay yun nga yung buhos halos na ipon dito sa lugar. Pero bahagyan ng humupa ito, pero ganun pa man ay di naman possible naman madaanan dahil halos sa kalating gulong kanina. May mga ilang nagtulak, sila yung natigil kasi kapag tumigil yung sa unahan matigil, hindi makabelo kaya ilang motor ay may mga tumirik. Pero naitabi naman, kaya habang kasagsagan ng malakas na ulan at baha dito sa ibang lugar, ay pagsamantalang tumabi yung ibang masakyan dahil kanina zero visibility ito nga naturang lugar, maging kaban ng EDSA at ang bahagi ng MacArthur Highway, yan ay dahil sa nakaranas ng malakas na pag-ulan. Sa ngayon ay tumila na yung ulan, may mga paambon-ambon na lang
at medyo baha pa ngayon itong kanto ng 11, 10 at kundi na lang doon sa may bahagi ng 12. Pero dahil doon sa maayos naman yung drainage, kaya mabilis na humupat unti-unting bumababa na yung tubig baha na naipon doon sa napakalakas na ulan. Okay. Yan ating update mula pa rin dito sa bahagi ng Caloocan, RS23. Edwin Duque nagulat sa Disarray, zona sa Pilipinas, zona sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Samantala, meron nang nanalo sa ating init dikit sa tag-ulan. Ayan. Ay, tag-ulan na Ayan na nga. Ihanda nyo ho ang inyong mga telepono dahil magdodraw. O nakadraw na tayo ng ating winner at kapag sinagot ninyo ang aming tawag, instant 1,000 pesos GCash ang mapapasa inyo. Ayan yan, nasa ating linya na ang ating winner. Magandang hapon po. Magandang hapon din po, ma'am. Magandang hapon po. Ano pong pangalan niyo, sir? Ano po pangalan nila? Rodolfo Bautista Jr., ma'am. Taga saan po kayo? Dito sa Maynila, ma'am. Sa Maynila. Saan po sa Maynila? Cavite po, ma'am. Nauwi. Sa Cavite. Sa Pero Cavite. sa Maynila, saan po kayo nadikitan ng DZRH sticker? Dito sa Malate, ma'am. Yun, eto na. Gusto nyo hubang manalo ng 1,000 pesos na GCash? Yes, ma'am. Ayun, sagutin. naman. Sagutin nyo lamang ho itong tanong, ano pong istasyon ng radyo ang number 1 at inyong pinapakinggan? DCRS! Ayun! Malinaw na malinaw. Ang taas ng energy. ni Kuya Yan ang gusto ko. Rodolfo Bautista. Congratulations, ng Malate, Maynila. Kuya Rodolfo. Huwag niyo humunang ibababa ang inyong telepono para makuha ninyo ang inyong papremyo. Congratulations! Yes, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Yun, at kung nais ninyong manalo ng instant cash, abangan po ang location araw-araw ng ating DZRH stickering team. Tuwing umaga, magpunta sa lokasyon ng ating stickering team at isulat sa backpeel ng DZRH sticker ang inyong pangalan at cellphone number para manalo sa kadikit panalo sa tag-ulan sa sticker Lakash promo. At meron na lamang tayong 5 minuto bago sumapit ang 5:00 ng hapon. Balik tayo sa ating programa, ang Break Time. Ngayon pong araw ng Biyernes, ika-6 sa buwan ng Hunyo. Sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Ms. Teo Petro Corpus, ako po si Jackie Resio. Balik tayo sa ating mga balita. Planong agad na simulan at tapusin ng Department of Transportation ang konstruksyon ng bagong bridgeway sa may EDSA sa loob ng 6 na buwan. Ang nasabing tulay ay kapalit ng kontrobersyal na Mount Kamuning Footbridge. Ayon sa pamunuan ng DOTR, ikinukonsidera ang proyekto ng gobyerno na emergency matapos na mismo ang Pangulo na nagsabi na hindi katanggap-tanggap ang masyadong matarik na tulay. Direktiba ng Presidente na paspasan ang paggawa ng tulay at gawing mas maayos ito at mas maganda. Sa iba pang balita, 3 opisyal ng Bureau of Immigration ang iniimbestigahan dahil sa di umano'y tangkang pagtakas ng 4 na Chinese nationals na overstaying nasa bansa. Ayon sa report na ipinarating kay BI Commissioner Joel Viado, ang grupo ay naharang sa NAIA Terminal 3 habang pabiyahe sana sa China at Vietnam. Batay sa inisyal na investigasyon, overstaying nasa Pilipinas sina Zhang Xiaoya, Wang Linmei at Qi Zhang Yang, habang questionable din ang dokumento ng isang Chen Wenda. Sinabi ni Viado na pinagpapaliwanag na ang 3 immigration officers kung bakit muntik nang makalabas ng bansa ang 4 na Chinese nationals. Nire-review na din ang kuha ng CCTV mula sa pagpasok sa airport hanggang sa ma-intercept ang mga nabanggit na foreigners. Muli naman lalahok ang Philippine Coast Guard sa Trilateral Maritime Exercise kasama ang Amerika at Japan mula June 6 hanggang June 25. Pinangunahan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang send-off ceremony ng BRP Teresa Magbanwa kaninang umaga at tutungo ito sa Japan kasama ang 123 tauhan ng Coast Guard.
Una nang sinagawa ang trilateral maritime exercise sa Mariveles, Bataan noong June 2023. Nadinaluan ng BRP Melchora Aquino, BRP Gabriela Silang at BRP Boracay. Layunin ng aktibidad na palakasin ang maritime security, maritime law enforcement at cooperation sa Indo-Pacific region. Magsasagawa rin ng simulated scenarios tungkol sa insidente ng piracy at interception exercises para palakasin pa ang ugnayan sa pagitan ng tatlong bansa. Samantala, aabot sa 1.17 billion pesos na halaga ng pinapaniwalang shabu ang lumutang sa karagatan ng Pangasinan. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang suspected illegal drugs ay nakasilid sa mga pakete ng matagpuan ng mga mangingisda kabilang ang nakalagay sa 2 sako sa barangay Balingasay sa bayan ng Agno. Bukod rito, 2 pang sako ang lumutang sa coastal area ng Bolinao, isa sa Bani at isa pa sa Sabangan Boboy sa bayan din ng Agno. Matapos ipagbigay alam sa mga otoridad ang nasabat na kontrabando, agad nagsagawa ng inventaryo ang Coast Guard District Northwestern Luzon, katuwang ang mga kinatawan ng PIDEA at local police. Nakisa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Filipino Muslim Community sa pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of Sacrifice. Sa kanyang mensahe, binigyan din ng Pangulo na ang Idil Adha ay higit pa sa debosyon kundi isang inward journey na humahamon sa mga individual na pakawalan ng kanilang tinatawag na attachment. Kinilala din ng Pangulo na ang okasyon ay kasabay ng pagtatapos ng Hajj at sinabing dapat pagnilayan kung anong pag-aalay o offering ang tunay na nagpapalakas sa isang bansa. Magbigay din ng kaparehong mensahe si Vice President Sara Duterte at sinabing ang Idil Adha ay nagpapaalala sa mga Pilipino sa kahalagaan ng sakripisyo, pananampalataya at kabaitan. Sa kaugnay na balita, nakiisa ang libo-libong Muslim sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of the Sacrifice sa Quirino Grandstand sa Maynila kaninang umaga. Nabatid na ang ilan sa kanila ay nagmula pa sa mga kalapit na lungsod at lalawigan at kagabi pa nanatili sa open ground ng Luneta kasama ang kani-kanilang pamilya. Mahigpit namang binantayan ng Manila Police District katuwang ng National Parks Development Committee ang lugar upang siguruhin o tiyakin ang kaayusan at kapayapaan ng pagdiriwang. At sa balitang showbiz, ayan, Liza Soberano, bida sa ceremonial first pitch sa Filipino Heritage Night sa Dodger Stadium, Los Angeles. Ang balita magmumula sa Diyosa ng showbiz, Miss Josa Cruzat. Marie Cruzat. Josa, pasok! Kay Romel at Jackie, nagpakitang gilas si Liza Soberano sa Dodger Stadium sa Los Angeles matapos mapili bilang special guest para sa ceremonial first speech sa laban ng Los Angeles Dodgers at the New York Mets. Tampok ang aktres sa selebrasyon ng Filipino Heritage Night, isang taunang event na kinikilala ang ambag ng Filipino community sa Amerika. Suot ang Dodgers jersey, buong ngiti at kumpiyansang ibinato ni Liza ang ceremonial pitch sa harap ng libo-libong manonood. Ibinahagi rin niya sa social media ang mga larawan at video ng makasaysayang sandali. Kalakip ang kanyang pasasalamat at kasiyahan sa pagiging bahagi ng selebrasyon. Samantala, patuloy namang namamayagpag ang international career ng aktres. Ngayong buwan, dumalo siya sa Netflix Tudum 2025 event kung saan tampok ang mga global star ng streaming platform. Bukod dito, kabilang rin si Liza sa bagong proyekto na pinamagatang Can I Come In, isang hybrid ng podcast, pelikula at dokumentaryo na likha ng kilalang multimedia artist na si Sarah Baba. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat na nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa Marie Cruzat, sa iyong showbiz report. At dyan ang kabuuan nating balitaan talakayan itinampok sa Break Time. Ngayon pong araw ng Biyernes, ika-6 sa buwan ng Hunyo. Kami ang inyong nakasama sa paglilingkod sa pagbabalita. Sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At sa ngalan po ni Miss Thea Petro Corpus, ako po si Jackie Resio. Susunod na ang programang Balansyado, oras
6 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.